Na-topic na natin about distribution business model, na-topic na natin about platform, about software business model, na-topic na natin about manpower, na-topic na natin about licensing, at panghuli mga kanegosyo, ta-topic naman natin about franchising mga kanegosyo. At ang example ko about franchising, imposibleng walang nakakilala dyan, Jollibee. Eto, kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa mga event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Paano lumaki ang negosyong Jollibee mga kanegosyo? Imposibleng walang nakakilala sa Jollibee. Lahat naman siguro tayo alam at nakakain na sa Jollibee. Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao. Sa Quezon City po yan mga kanegosyo. Nung nagsisimula ako magsari-sari store, hindi pa ako familiar sa mga Focus in One, hindi pa ako familiar sa ang sari-sari store. Pag lumaki magiging grocery store, naniniwala pa ako noon dati, pero hindi pala totoo yon, na ang sari-sari store hindi natin may scale up sa level 2 business model mga kanegosyo, at hindi natin ma-applyan ng franchising business model ang sari-sari store tulad ng Jollibee. Dahil sa sari-sari store, habang buhay kang reseller. Una, hindi ikaw may-ari ng brand, hindi ikaw may-ari ng produkto, hindi ikaw yung nag-create, hindi ikaw yung nagluto, hindi ikaw yung may-ari ng recipe. Reseller ka lang sa sari-sari store mga kanegosyo. At isa sa mga best example ng franchising is Jollibee mga kanegosyo. Paano lumaki ang negosyong Jollibee ni Sir Tony Tan Cakchong mga kanegosyo? Si Sir, kwento ko lang yung background ni Sir Tony Tan. Bago Jollibee, bago pa siya magnegosyo ng Jollibee mismo, may idea na si Sir Tony Tan Cakchong about franchising. Ang una niyang negosyong pinranchise is Magnolia Ice Cream. Yes mga kanegosyo, sa Quezon City po yan mga kanegosyo. Ayan yung unang franchising ni Sir Tony Tan Cakchong. Sa pagpapafranchise mga kanegosyo, hindi mo basta-basta pwedeng baguhin yung mga produkto niyan, hindi mo basta-basta pwedeng baguhin yung mga timbang niyan, hindi ka pwedeng magdagdag ng produkto diyan, kasi pwede kang kasuhan ng mother company kapag may mga binago ka dyan na labag sa kontrata nyo mga kanegosyo. Si Sir Tony Tan Cakchong bilang entrepreneur, malikot yung isip niyan. Ibig ko sabihin, sa pagninegosyo niya ng Magnolia Ice Cream, dahil nga isang produkto lang, focus lang sa isa, dumating din sa point na humina din yung benta niya sa isang araw. Tsaka akala niya basta mag-franchise kikita na ng sikat na brand. Nagdadagdag si Sir Tony Tan Cakchong ng mga produkto ba sa tindahan niyang ice cream. Nagdadagdag siya ng sarili niyang flavor, which is labag sa kontrata. Kasi alam mo na, bilang entrepreneur, tayong mga negosyante, malikot yung pag-iisip natin eh. Gusto natin gusto natin tuklasin kung ano pa yung pwede nating tuklasin sa pagninegosyo, anong pwedeng idagdag. So ganung negosyante si Sir Tony Tan Cakchong. And eventually, yung negosyo niyang Magnolia Ice Cream, nagsara din yan. Nag-close din yung negosyo niyang Magnolia Ice Cream dahil nga nalugi. Pero nagkaroon ng idea si Sir Tony Tan Cakchong kung paano kumita sa franchising business model. Hindi ka kumikita sa pagbebenta per se ng hamburger, ng french fries, ng spaghetti dyan.
ng Chicken Joy. Hindi kumikita si Sir Tony Tan Caktiong per se sa pagtitinda. Nung nag-franchise si Sir Tony Tan Caktiong ng Magnolia, nagkaroon siya ng idea na kumikita yung franchising company ng Magnolia sa franchising fee. Kaya after mag-close ng Magnolia Ice Cream ni Sir Tony Tan Caktiong, nagkaroon na siya ng idea na kapag nagnegosyo siya, ipapa-franchise ko to. At doon ako tunay nakikita. Hindi sa pagbebenta ng Chicken Joy, hindi sa pagbebenta ng hamburger, hindi sa pagbebenta ng french fries or coke or drinks sa Jollibee. Kumikita si Sir Tony Tan Caktiong sa franchising fee ng magpa-franchise ng Jollibee. Malugi man yung magpa-franchise o hindi. Kasi aminin natin, may mga Jollibee nalulugi at McDo na nalulugi. Pero yung franchising fee, hindi na nila marirefund yun. Automatic profit na yung kay Sir Tony Tan. At doon lalong lumaki yung negosyong Jollibee ni Sir Tony Tan nung in-apply niya to ng franchising business model. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, hanapin ang community ng mayaman, i-scale up ang negosyo natin sa level 2 business model, applyan natin to ng franchising tulad ng ginawa ng Jollibee ni Sir Tony Tan. Or kung hindi franchising yung bagay sa negosyo mo, meron pa dyan manpower, software, licensing, platform business model. Isa lang sa mga yon. Pero ang kainan, automatic mga kanegosyo, madaling ipa-franchise yan eh. Kaya automatic ang scale up niyan, level 2 business model niyan is franchising. Karamihan sa mga kainan. At panghuli mga kanegosyo, bilang negosyante, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa trabaho natin to, bilang negosyante, ang paggawa ng original content. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, comment ka naman, Jollibee, heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin, at bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, wag natin kalimutan mag-pray. Kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.